Imagine mo, dalawang bansa, parehong may hawak na buko sa kanilang mga kamay. Yung isa, ginawang refined coconut oil, virgin coconut oil, mga pampaganda, health supplements, at kung ano-anong mamahaling sangkap na pang-export sa Amerika, Europa at Japan. Sa kabilang banda, yung isa namang bansa ay laging stuck sa sitwasyong nagbebenta lang ng mga hilaw na materyales, sariwang buko, kopra, at mga bagay na bibilhin lang ng iba para iproseso at ibenta muli sa mas mahal na presyo. Isang napakasakit na tanong pero kailangang itanong sa usapang makroekonomiya. Bakit yumaman ang Pilipinas sa langis ng niyog habang ang Indonesia na higante sana sa niyog ay hanggang ngayon ay problemado pa rin sa pagbebenta ng hilaw na bao? Ang dahilan kung bakit shook tayo sa kwentong ito ay dahil hindi lang ito simpleng usapin ng agrikultura. Usapin ito kung saang level ng global value chain nakatayo ang isang bansa. Yung pagtatanim ng niyog, yan ang pinaka-basic na level sa buong proseso. Yung pagpiga ng langis, level 2 na yan. Pero yung pagpapakinis, pag-iimpake, pagkuha ng mga social na international certification, at pagbebenta nito sa industriya ng pagkain, kosmetiko, parmasyutiko, at wellness, diyan talaga matatagpuan ang tunay na malaking pera sa pandaigdigang merkado. Sa madaling salita, hindi lang basta buko ang ibinibida ng Pilipinas sa mundo. Ang ibinabenta natin ay isang buong industriya na umiikot sa halaga ng niyog, ang kakayahang gumawa ng mga produktong may mataas na dagdag halaga o high value added products ang naghihiwalay sa mga bansang yayamanin sa mga bansang hanggang export na lang ng mga pangunahing kalakal. Kapag hinimay natin ang istruktura ng ekonomiya, makikita nating ang pag-transform ng hilaw na produkto tungo sa isang tapos na produkto ang pinakapundasyon ng paglikha ng yaman at pag-unlad ng nasyon sa modernong panahon. Mayroong napakalinaw na historical na bentahe ang Pilipinas sa aspetong ito ng pandaigdigang kalakalan. Ang industriya ng niyog ay hindi naman parang kabuting sumulpot lang kahapon o noong nakaraang dekada. Mula pa noong unang panahon, ang niyog ay naging bida na sa ating mga probinsya, kalakalan, pagluluwas at maging sa ating mga pangunahing patakaran sa agrikultura. Ang mahabang kasaysayang ito ang nagbigay sa atin ng sapat na oras para itayo ang kinakailangang infrastruktura at kaalaman. Hindi ito basta-basta magagaya ng ibang bansang ngayon lang nagising at gustong mag-focus sa pagpoproseso ng kanilang mga produktong agrikultural. Ang copra, coconut oil, desiccated coconut at virgin coconut oil ay bumuo ng isang komprehensibong ekosistema na kabisadong-kabisado na ng mga negosyante, pabrika, daungan at mga internasyonal na mamimili. Ayon sa pinakabagong chika ng pandaigdigang kalakalan nitong taong 2024, ang Pilipinas ay humakot ng humigit kumulang 23.4% ng kabuuang export ng langis ng niyog sa buong mundo. Dahil tayo ang pangalawa sa pinakamalaking tagaluwas ng langis ng niyog sa buong daigdig, tayo ang may main character energy at kapangyarihang magdikta ng presyo sa merkado. Ang pinaka-importanting punto rito sa usapang makroekonomiya na akala mo ay napakahenyo natin ay ito. Hindi lang basta may milyon-milyong puno ng niyog ang Pilipinas, kundi mayroon itong institusyonal na makinarya na ginagawang pera ang niyog na parang milagro. Kapag nagbenta ng kopra ang mga magsasaka, laging handa ang mga lokal na pabrika na pigaing ito ng mabilisan na parang walang bukas. Kapag may crude oil o yung hamak na langis lang, nandyan ang mga dambuhalang kumpanya para i-refine ito ayon sa standards ng mundo. Hindi yung basta-basta lang na gawa sa tabi-tabi. Ang walang tigil na daloy na ito mula sa bukid hanggang sa pabrika ang nagbibigay ng halaga sa bawat yugto ng produksyon, kaya naman ang kapital ay nananatili sa loob ng ating bansa sa halip na lumipad palabas. Pagkatapos ng pagpapadalisay na akala mo ay dumaan sa matinding filter, ang produkto ay maayos na isinasaksak sa pandaigdigang supply chain. Ang mga sosyal na mamimili mula sa Amerika o Europa ay hindi lang basta bumibili ng simpleng sangkap. Ang binibili nila ay ang katatagan ng supply, yung mga mahigpit na standards, mga sertipikasyon sa kalidad, yung kakayahang mag-deliver on time,
at ang mahabang history ng reputasyon ng ating mga negosyante na hindi basta-basta nabubudol, ito yung bagay na may potensyal daw ang bansang Indonesia pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila tuluyang ma-perfect bilang isang buo at epektibong sistema. Ang tiwala ng merkado ay isang asset na hindi nabibili ng biglaan, hindi gaya ng instant fame sa internet. Para sa mga Pilipino, ang industriya ng langis ng niyog ay tila isang agricultural na bersyon lang ng industriya ng BPO, puro proseso at puyatan. Hindi mo naman kailangang magkaroon ng pinakamalaking likas na yaman sa buong solar system, pero kailangan mong malaman kung paano pumosisyon sa parteng may pinakamataas na halaga sa kadena ng produksyon. Ang isang buko na ibinebenta ng hilaw ay may napakanipis na tubo, halos pambili lang ng kape ng magsasaka para makaraos sa araw-araw. Pero kapag dumaan na ito sa makabagong pabrika, pumasa sa mga organic standards, at nalagyan ng bonggang label na virgin coconut oil, biglang nag-iiba ang kwento ng halaga nito sa merkado, parang nagkaroon ng matinding glow-up. Kapag pumasok na ito sa merkado ng pangangalagang pangkalusugan at wellness, hindi na ito basta-basta buko na nakikita nating nakatambak sa palengke, nagiging isa na itong produktong pang-lifestyle para sa mga mapiling consumer. At kapag ang isang ordinaryong produktong agricultural ay nakapasok na sa mundo ng lifestyle at premium consumption, ang halaga nito ay hindi na sinusukat sa kilo ng niyog, kundi sa tiwala at persepsyon ng mga mamimili na handang magbayad ng mahal. Ang transition na ito mula sa pagiging hamak na commodity patungo sa pagiging isang premium brand ang sikreto kung bakit lumalaki ang kita ng ating bansa mula sa export, isang estratehiya na dapat nating panindigan at mas lalo pang i-flex. Sa kabilang dako naman ng ating rehiyon, ang bansang Indonesia ay nahaharap sa isang napakalaking kabalintunaan sa kanilang ekonomiya na nakakalungkot na ewan. Mayroon silang napakalakas na produksyon ng niyog, malawak na lupain para sa agrikultura at higanteng potensyal sa dami ng ani, pero ang kanilang supply chain ay nananatiling watak-watak na parang hindi magkakakilala. Ang mga magsasaka ay maliliit at hiwa-hiwalay. Ang logistics sa pagitan ng libu-libong mga isla ay napakakomplikado at napakamahal. Ang kalidad ng mga hilaw na materyales ay hindi pantay-pantay at ang malalim na pagpoproseso ay hindi pa sapat ang saklaw para matugunan ang sarili nilang potensyal. Kapag ang mga hilaw na materyales ay naibenta sa labas ng masyadong maaga, ang pinakaimportanteng bahagi ng kita ay napupunta lang sa mga kamay ng mga nagpoproseso, mga nag-iimpake, mga nagtatayo ng brand, at mga kumokontrol sa huling merkado sa ibang bansa. Nakakapagtanim nga ng napakaraming niyog ang Indonesia, pero kung hindi nila makokontrol ang antas ng pagpoproseso, para lang silang nagmimina ng ginto. Pero ibinebenta ang lupang may ginto sa ibang tao para yung iba ang magsala at makinabang ng husto. Ang kakulangang ito sa industrialisasyon ng agrikultura ang nagdudulot ng bilyon-bilyong dolyar na nawawalang oportunidad para sa kanilang pambansang ekonomiya, isang napakalaking sayang moment sa kasaysayan. Yung tinatawag nating hilaw na baon ng niyog ay hindi lang basta literal na baon na tinatapon sa kung saan-saan. Sa mundo ng macroekonomiya, isa itong bonggang simbolo ng ekonomiyang na-stuck sa basement level ng pagbebenta ng mga hilaw na materyales, ang pagbebenta ng pinakamurang parte, ang pagtitiyaga sa kakarampot na kita, at ang panonood lang habang ang ibang bansa ang yumayaman gamit ang sarili nating materyales para gumawa ng mga produktong may overpriced na presyo. Ito ang sad life na realidad ng maraming bansang hindi makamove on sa lumang sistema. Sa pag-aaral ng economics, gasgas na ang bitag na ito, ang tinatawag na raw material export trap o ang sining ng pagiging tagatustos lang habang buhay. Hindi porket biniyayaan ka ng likas na yaman ay yayaman ka na agad. Yung bansang marunong mag-process at may hawak sa merkado ang tunay na main character sa usapang pera. Punong-puno ang kasaysayan ng mga bansang walang kahit anong yaman pero yumaman dahil sa teknolohiya ng pagpoproseso, habang yung mga bansang pinagkukunan ng materyales ay nananatiling palamuti lang at naghihirap sa mahabang panahon. Siyempre, hindi naman natin sinasabing perfect ang sitwasyon sa Pilipinas. Huwag tayong feelingera.
Marami rin tayong sariling drama. Mga magsasakang lugmok sa hirap, milyon-milyong puno ng niyog na senior citizen na at wala ng gana, ani na hindi makasabay sa ibang bansa, at ang industriyang laging shooked sa pabago-bagong presyo sa world market. Ang mga problemang ito ay patuloy na nagiging pabigat sa ating agrikultura na nangangailangan ng seryosong glow-up at hindi lang puro pangako mula sa gobyerno at mga negosyante. Pero ang real talk na dapat nating tandaan ay ito. Kahit babaon tayo sa problema, ang Pilipinas ay may matinding flex sa world market ng coconut oil. Sabi nga sa report ng USDA nitong 2024, nasa 80% ng kopra sa bansa ang ginigiling at pinoprocess natin mismo para maging langis sa loob ng bansa. Ipinapakita lang ng mataas na porsyentong ito na hindi lang tayo basta tagakuha ng niyog, kundi may maayos tayong connection sa pagitan ng hilaw na materyales at ng mga pabrikang nagpoproseso nito. Dito natin makikita ang life lesson para sa ating mga Pinoy. Ang pagyaman sa coconut oil ay hindi dahil sa isang miracle na bigla na lang tumubo ang mga puno. Galing ito sa kakayahan nating mag-organisa ng isang buong industriya na hindi clownery. May mga pabrika tayong gumagana, may mga pro na mangangalakal, may mga ports na laging ready to ship. Mayroon tayong mga standard sa quality. May matibay tayong relasyon sa mga international clients na dekada na tayong pinagtitiwalaan. Ang ganitong klaseng sistema ang tunay nating gold mine. Ang tagumpay natin ay nakadepende sa kung paano natin gagawing extraordinary ang isang simpleng produktong pang-agrikultura para maging bida sa global supply chain. Ang puno ng niyog ay intro pa lang ng kwento. Ang industrialisasyon ang plot twist kung saan ang tunay na pera ay tumatambay at nagpaparami. Kung tatanggalin natin ang mga pabrika at export machinery, balik tayo sa pagiging basic na bansa na nagbebenta lang ng murang kopra. Ang pagpapanatili ng value sa loob ng bansa sa pamamagitan ng industrialisasyon ang tunay na key to success para sa ating ekonomiya. Samantala, ang Indonesia ay parang laging naipit sa isang toxic na sitwasyon sa pagitan ng dalawang nag-aaway na puwersa sa kanilang ekonomiya. Sa isang side, nandyan ang mga magsasaka at mga ngalakal na uhaw mag-export ng hilaw na niyog kapag mataas ang presyo sa abroad para kumita agad. Sa kabilang side naman, nandyan ang mga lokal na pabrika na nagmamakaawang itira ang mga materyales sa loob ng bansa para maproseso. Ang bangayang ito ay nagdudulot lang ng gulo sa kanilang supply chain na parabang pinipigilan ang mga pabrika na mag-full potential dahil lang sa kawalan ng siguradong supply. Pagdating ng taong 2025, naging laman pa ng mga balita sa rehiyon ang matinding bardagulan sa Indonesia kung saan ang processing sector ay halos magmakaawa na limitahan ang pag-export ng hilaw na niyog dahil sa takot na maubusan ng supply ang mga lokal na pabrika. Napakalinaw na senyales ito ng isang ekonomiyang pilit na nag-aambisyong umakyat sa value chain pero panay naman ang hila pababa ng mga taong mas gusto ang easy money mula sa pagbebenta ng hilaw na materyales. Ang policy na ito ay parang isang delikadong acrobatics act para lang mapagbigyan ang iba't ibang interes ng mga sektor sa lipunan. Ang problema ng Indonesia ay hindi dahil sa clueless sila na may ginto sa niyog. Ang issue rito kapag tumaas ang presyo ng hilaw na niyog sa world market, ang mga magsasaka ay may natural na instinct na ibenta agad ito sa kung sino ang may pinakamalaking offer. Sobrang logical naman ito para sa isang ordinaryong magsasaka dahil kailangan nila ng mabilisang budget para sa araw-araw na survival. Itong band-aid solution na ito ay nagbibigay nga ng panandaliang ginhawa sa kanila pero sakit naman sa ulo ang dulot sa mas malawak na plano ng bansa. Pero sa level ng pambansang makroekonomiya, kung puro palabas lang ang hilaw na materyales bago pa man ito maging high-end, nga na lang ang mga lokal na pabrika sa kakulangan ng supply. Kapag nangyari ito, lalamya ang industriya ng processing, magsasara ang mga planta at sa huli, maiisahan ang bansa sa pagkakataong makuha ang mas malaking parte ng kita. Isa itong malupit na paradox sa ekonomiya. Ang diskarte na akala mo ay best life para sa bawat individual sa short term ay hindi pala laging nakakabuti para sa long-term goals ng buong bansa. Sa kompetisyong ito, masasabing sana all na lang ang Indonesia dahil ang Pilipinas ay wagi ng milya-milya matapos nitong matagumpay na i-flex ang imahe ng niyog bilang isang high-value export, ang coconut oil.
Kapag nabanggit ang Pilipinas, ang mga buyers at negosyante sa buong mundo ay automatic na coconut oil agad ang naiisip bilang ating main product. Ang branding na ito ay nakatatak na sa utak ng global market, kaya naman petiks na lang ang pagpasok ng ating mga produkto sa iba't ibang bansa at may natural na advantage na tayo sa marketing at sales. Sa kabilang banda, kahit na flex pa ng Indonesia ang dami ng kanilang puno ng niyog, mas sikat pa rin sila sa buong mundo dahil sa kanilang palm oil industry. Ang pagiging main character ng palm oil industry ang mismong dahilan kung bakit tila naging extra na lang ang industriya ng niyog sa kanilang priority list at budget ng gobyerno. Kapag ang isang bansa ay mayroong tinatawag na hari ng palm oil, ang hamak na puno ng niyog ay nagmumukha na lang na malayong pinsan na may potential sana pero hindi nabibigyan ng sapat na pansin at pondo para tuluyang mag-glow up. Ang daloy ng ating pagsusuri ay kailangang magdiin sa isang napaka-obvious na prinsipyo. Sa ekonomiya ng agrikultura, ang pagkakaroon ng bundok-bundok na ani ay hindi automatikong katumbas ng pagiging boss sa ekonomiya. Kung sino ang nagdidikta ng mga standard ng kalidad, siya ang tunay na may hawak sa leeg ng merkado. Kung sino ang may-ari ng mga planta, siya ang humahakot ng pinakamalaking porsyento ng kita. Kung sino ang may control sa branding, siya ang may boses na makipagbardagulan sa pandaigdigang merkado. Ang dami ng produkto ay walang silbi kung wala kang kontrol sa kalidad. Kaya naman, kung ang Indonesia ay hanggang kolekta at export lang ng hilaw na niyog, habang ang Pilipinas ay mas bida at mas bihasa sa pagpoproseso at pag-export ng coconut oil, malinaw na mas malaki ang kikitain ng Pilipinas sa bawat piraso ng niyog. Nangyayari ito kahit hindi tayo ang laging champion sa kabuang dami ng ani sa lahat ng aspeto. Ang pagiging wais sa paglikha ng value ang nagpapanalo sa atin sa labanang ito, isang patunay na ang utak sa negosyo ay mas mahalaga kaysa sa basta-basta lang na dami ng likas na yaman para mas madaling magets ng mga Pinoy. Isipin nyo ang isang nagtitinda ng sariwang isda sa palengke. Oo, nakakakubra siya ng pera araw-araw, sige na. Pero ang kumpanyang gumagawa ng dilatang isda, frozen fish fillets, fish balls na pang-export, ang mga sikat na seafood restaurant at ang malalaking food brands. Sila ang tunay na nag-uuwi at nagpapanatili ng pinakamalaking hiwa ng kita. Ganitong-ganito ang drama sa industriya ng niyog. Ang pagbebenta ng sariwang buko ay parang paglalako lang ng isda sa kanto. Ang pagbebenta ng refined coconut oil ay maihahalin tulad sa pagbebenta ng produkto na may nakatayo ng pabrika at makinarya sa likod nito. At ang pagbebenta ng virgin coconut oil ng diretso sa global health and wellness market ay katumbas ng paglipat ng isang simpleng produkto mula sa palengke sa probinsya patungo sa mga istante ng mga pinakasosyal na international supermarket. Dito natin makikita kung paano nag-iiba ang level ng laro kapag nag-invest tayo sa pag-upgrade at pagpapaganda ng ating mga lokal na produkto bago ito ibenta. Mula rito, i-level up natin ang usapan sa kwento ng mga manggagawa at ng ekonomiya sa mga probinsya. Kung ang industriya ng niyog ay hanggang paggawa lang ng kopra, ang mga magsasaka ay mananatiling madaling tablan ng kahirapan dahil sa sobrang baba ng presyo nito. Pero kung magkakaroon tayo ng mga dagdag na lokal na pabrika, ang isang simpleng buko ay makakalikha ng libu-libong trabaho. Dahil sa industrialisasyong ito, ang mga kabataan sa probinsya ay hindi na lang nakatadhana sa pag-akyat sa puno para mamitas ng niyog. Pwede na silang magtrabaho bilang mga technician sa laboratorio, operator ng mga modernong makinarya, marketing specialist para sa world market, expert sa pag-i-export, professional sa e-commerce at developer.ng.mga, organic products. Ito ang tunay at pinaka-epektibong paraan kung paano mahihilap pataas ng agrikultura ang buong ekonomiya ng ating mga kanayunan na nagbibigay ng dignidad at mas maliwanag na kinabukasan sa ating mga manggagawa. Pero kailangan din nating itanong ang obvious. Nagamit na ba talaga ng Pilipinas ang lahat ng bentahin natin o hanggang pangarap lang tayo? Ang saklap na sagot ay hindi pa.
Kung hanggang export lang tayo ng crude coconut oil o taga-supply ng sangkap sa mga banyagang brand para sila ang mag-label at magpabango ng pangalan nila, huwag tayong umasang nasa peak na tayo. Maganda nga ang pwesto natin ngayon, pero hindi ito sapat para mag-petex na lang tayo, lalo na't mas mabilis pa sa trend sa social media ang pagbabago sa global trade at teknolohiya. Ang tunay na level up ay kapag ang mga tatak Pinoy mismo ang nakabalandra sa mga international supermarket, bida sa Amazon, at ginagamit na main ingredient sa mga mamahaling cosmetics, health supplements, inumin at skincare. Ibig sabihin, hindi lang dapat yung made in the Philippines na nakasulat ng pagkaliit-liit sa likod ang makikita, kundi dapat ay sikat na brand ng Pilipinas ang nakabandera sa harap. Dito lang natin makikita ang loyalty ng mga global buyers na hindi lang basta-basta nadadaan sa marketing. Dito pumapasok ang medyo masakit na reality check. Baka mas lamang tayo sa Indonesia sa usapang coconut oil ngayon. Pero baka mahulog din tayo sa parehong trap kung magiging masyadong kampante at ipagmamalaki lang na taga-deliver tayo ng mga semi-processed na materyales. Ang tunay na panalo sa global economy ay hindi nasusukat sa kung ilang bilyong litro ng mantika ang naibenta natin, kundi sa kung gaano kalaki ang halaga ng bawat litrong iyon pagdating sa kamay ng mga consumer na handang magbayad ng mahal. Ang tunay na panalo ay ang makabenta ng tapos na produkto. Ang pagmamay-ari ng mga brand, ang pag-unlad ng sariling tech, ang pagkontrol sa data ng mga mamimili, at ang pagsisiguro na ang pinakamalaking porsyento ng kita ay uuwi sa ating bansa. Kung habang buhay tayong magiging supplier lang ng iba, ang paglago natin ay laging may limitasyon o ceiling. Ang pag-akyat sa dulo ng value chain ang tanging paraan para masigurong ang yaman ng ating kalikasan ay hindi lang mapupunta sa bulsa ng iba kundi mapapakinabangan talaga ng mga susunod na henerasyon. Huwag din nating isiping permanenteng talunan ang Indonesia sa larangang ito. Napakalaki ng local market nila, apaw ang raw materials at ang bilis nilang mag-level up sa industriya nitong mga nakaraang taon. Kapag naisipan ng Indonesia na seryosohin ang pagpoproseso, i-standardize ang quality nila at limitahan ang pag-export ng hilaw na gamit habang nagtatayo ng mga industrial cluster, baka maiwan na lang tayong nakanganga habang nilalampasan nila tayo. Pero bago nila magawa yon, kailangan muna nilang lutasin ng gasgas na pero mahirap na problema. Paano sisiguraduhin na hindi laging dehado ang mga magsasaka pag nagbenta sa mga lokal na pabrika? Paano magkakaroon ng steady na supply? At paano gagawa ng policy ang gobyerno na hindi lang puro utos mula sa taas kundi may totoong pakinabang sa bawat miyembro ng supply chain? Isang malaking puzzle ito sa pamamahala na nangangailangan ng matinding political will at totoong kooperasyon ng lahat. Hindi yung puro drawing lang. Para sa ating mga Pinoy, ang sitwasyong ito ay parang Pinoy pride na may kasamang sampal ng realidad. Ang ating ipinagmamalaking flex ay galing sa katotohanang napatunayan nating ang isang sinaunang industriya ay kaya pa ring maging bida sa global market kung alam lang natin kung paano ito i-process at i-export ng hindi mukhang hamak. Naipakita natin kaya nating makipagbardagulan sa international trade gamit ang sariling atin. Isang tagumpay ito na dapat nating ipagdiwang bago pa tayo maging irrelevant ulit. Pero heto ang plot twist. Hindi hihinto ang mundo para lang hintayin tayong matapos mag-celebrate. Ang mga kapitbahay nating Indonesia, Vietnam, India, Sri Lanka at iba pang mga tropical na bansa ay gising na rin at nakakaamoy na ng malaking pera sa niyog sa modernong ekonomiya. Kung ang Pilipinas ay patuloy na matutulog sa pansitan at makukontento na lang sa ating legacy sa coconut oil, baka bukas makalawa ay sin na lang tayo sa merkado. Inobasyon at pag-akyat sa value chain ang tanging sandata para hindi tayo maging has-been sa industriyang ito. Ang pinaka-highlight ng ating analysis ay itong nakakatawang katotohanan. Baka nga Indonesia ang may pinakamaraming nyog sa buong mundo, pero kung ibebenta lang nila ito ng hilaw at mabilisan, ang yaman ay parang ghosting na aalis sa bansa nila. Maaring hindi perfect ang sistema sa Pilipinas, pero napatunayan natin ang isang basic na lesson sa economics. Sa panahon ng globalisasyon at magulong supply chain, ang tunay na lodi ay hindi yung unang nakahawak sa buko, kundi yung may diskarte
kung paano babaguhin ang anyo ng buko na iyon. Ang tunay na rich kid ay ang bansang kayang gawing tapos na produkto ang mga hilaw na materyales na handang bayaran ng buong mundo sa presyong pangmalakasan. Ito ang tunay na power move ng industrialisasyon at pag-add ng value. Hindi sapat na biniyayaan ka ng kalikasan. Kailangan mo ng utak para gawin itong mas mahal kaysa sa orihinal nitong itsura. Ang teleserye ng Pilipinas at Indonesia sa industriya ng niyog ay isang classic na example kung paano nagbabago ang kapalaran ng bansa depende sa kung gaano katalino ang pag-process nila sa kanilang mga paninda. Sa huli, ang kwento ng coconut oil ay hindi lang basta tungkol sa Pilipinas at Indonesia. Ito ay kwento tungkol sa kinabukasan at mga choice ng lahat ng bansang naghahanap ng clout sa ekonomiya. Ang pagbebenta ng hilaw na materyales ay parang mabilisang pera lang, pero ang seryosong pag-process ang nagbibigay ng tunay na kapangyarihan. Kung gusto ng Pilipinas na talagang yumaman ng todo mula sa puno ng niyog, ang susunod na hakbang ay hindi na lang ang pag-export ng mas maraming langis, kundi ang pagpapakita sa mundo ng isang premium na brand na magsasabing ito ay kalidad na tatak Pinoy.